Isang bansang hinubog na maraming siglong pakikipagkaibigan, pakikipaglaban para sa bayan, at pakikibaka para sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga ordinaryong Pilipino. Isang koleksyon ng maraming lahi, na maraming diyalekto, at maraming tribo na may sariling prinsipyo at pananaw. Babanam kewalam, babanam kewalam, babanam, babanam kewalam, babanam, babanam kewalam. Ngunit pinag-isa at pinagtibay ng paniniwala at pananampalataya sa pamamagitan ng isang babaeng mula sa modernong panahon na naluklok sa sinaunang panahon, ay halina tuklasin natin ang ating kasaysayan, ang ating sariling sinaunang Pilipinas. Ano ba kung saan ang pupunta sa akin? Yung malaki simbahan po ba? Oo, Iha. Alam mo ba kung nasan yun? Opo. Diretso lang po kayo sa kaliwa, tapos makikita niyo lang po yun. Sige, Iha. Nakapit mo tabi lang po sa lahat. Hindi na po. Kailangan bigyan it. Diyan, mainit na nga lang. Binibini. Naparito ka ba upang dumalaw ng isa? O siya, Binibini, ako'y mauna na sa'yo. La unidad del Espíritu Santo, toda la gloria y la honra. Nasaan ako? Padre Todopoderoso, Abay, Binibini, babaan mo yung pananalita at makinig sa umilya ng ating pari. Anong nangyayari ngayon? Ba't ganyan ginagawa niyo? Anong petsa na ba? Binibini, ang dinadaluhan natin ngayon ay isang misa. Padre Todopoderoso. Ngayon ay ika-31 ng Marso, taong 1522. Dito 2023 na! Umilawan ka. Nakakahiya ang iyong pinigilos. Habang nagmimisa, napaisip ang babae sa kung ano ba ang naging ugat ng pagkakaroon ng Kristyanismo sa bansang Pilipinas. Samantala, ito ang ipinakita ng balintataw ng tadhana sa kanyang isipan. Noong unang panahon, ang Pilipinas ay binubuo ng mga pamayanan na pinamumunuan ng mga maharlika. Nang magtungong Espanya ang tanyag na manlalakbay na si Magellan, hinikayat niya ang hari nito na kaya niyang tawirin ang bagong dagat at gumawa ng bagong ruta papunta sa Spice Island at pabalik sa Espanya nang hindi nadadakip o nahuhuli ng bansang Portugal. Nakipag-alyansa ang mga manlalakbay sa datu ng Cebu at ginawang Kristiyano ang mga sinaunang Pilipinong sakop ni Datu Zula. Nagsagawa ng misa Padre Todopoderoso. at pakikipagsanduguan sa datu. Bilang kaalyansa, hinimok ng datu ang manlalakbay na si Magellan na sugpuin ang kalabang si Lapu-Lapu. Sa umaga ng Abril taong 1521, naganap ang madugong sagupaan ni Magellan at Lapu-Lapu. Hanggang sa Por él, con él, en él.
Ang hagupit at panlilinlang ng Kastila, lalo na ng mga praile, ay nasaksihan ng Batang Rizal. Ang mayayaman ay kinakaibigan, ngunit ang mga mahihirap ay dinadaanan lang. Kung kaya't isinulat niya ang dalawang nobela na Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Labis itong ikinagalit ng mga Kastila, kung kaya't siya'y ipinadakip at pinatay. Ate, huy! Bumangon ka dyan, ang init-init yan eh. Ha? Di ba ikaw yung nasa ano? Ha? Hindi nga kita kilala eh. Ang weird mo kaya, natutulog ka dyan sa kalsada. Okay, nauna na ako.